Nagsisimula ang pelikula sa isang bilanggo na nagngangalang Bone na nilapitan ng isang gang ng mga bilanggo na naroroon upang pabagsakin siya. Ngunit hindi ito naging magandang ideya dahil si Bone ay isang mahusay na martial artist kaya't lahat sila ay pinatumba niya sa isang kisap mata. Ilang taon na siyang nakakulong, ngunit oras na para umalis siya. Pagkatapos niyang palayain mula sa bilangguan, naglakbay siya sa Los Angeles. Pagkatapos ay umupa siya ng apartment sa isang babaeng nagngangalang Tamara. Habang ginagawa nila ang kasunduan, lubos na nilinaw ng babae sa kanya na ayaw niya ng anumang gulo sa kanyang gusali at sinasabi sa kanya ang isang hanay ng mga patakaran na kailangan niyang sundin kung gusto niyang manirahan doon. Pagkatapos nito, dinala tayo sa isang lugar kung saan ginaganap ang mga underground fight ng isang lalaking nagngangalang James. May tauhan siyang manlalaban na nagngangalang Hammerman. Ang taong ito ay hindi pa natatalo sa buong karera niya at may brutal na paraan ng pagwawakas sa kanyang mga kalaban. Pagkatapos dumating ang oras ng kanyang laban, kapag ang halimaw na ito ay malapit ng makipaglaban sa isang manlalaban na itinataguyod ng isang promoter na pinangalanang Pinball. Ang kanyang manlalaban sa pagkakataong ito ay walang-wala kumpara kay Hammerman at nang magsimula na ang laban, madali niya itong napatumba. Papatayin na sana niya ang lalaki kung hindi siya pinigilan ni Pinball. Pagkatapos ng laban, nagalit si Pinball, ngunit wala siyang magawa, kaya binigay niya ang pera kay James na siya mismo ay sikat sa pagiging bully. Pagkatapos ng isang nakakadismaya na gabi, bumalik si Pinball sa kanyang sasakyan, nakita niyang naghihintay si Bone sa kanya doon na nag-aalok sa kanya ng deal. Gayunpaman, hindi interesado si Pinball dahil hindi niya kilala ang lalaki at wala siyang ideya kung anong uri ng manlalaban siya. Sinasabi ni Pinball na si Hammerman ay isang mapanganib na manlalaban at hindi niya gustong ipagsapalaran ang kanyang pera sa pamamagitan ng paglalagay ng isang hindi pamilyar na manlalaban. Gayunpaman, mapilit si Bone at nagpatuloy siya upang mag-alok sa kanya ng isang bagay na mahirap tanggihan ni Pinball. Nakipagdeal si Bone sa kanya para makapasok siya sa fight scene para sa 20% ng kanyang mga kita, 40% kung si Pinball ay maglalaan ng sarili niyang pera bilang taya. At pumayag sila ngayon na magtulungan. Pagkatapos ay pumunta si Bone sa fighting arena at doon niya nakita si James at ang kanyang kasintahang si Angela. Nang makita ni James na maaaring may something sa pagitan ni na Angela at Bone, sinabihan niya itong layuan siya at lubos na nilinaw kay Bone na sa kanya ang babae. Si Pinball ay agad na nagsimula para sa negosyo. Siya ay nagpapatuloy upang mag-set up ng isang labanan para sa bagong tao. Hindi rin basta-basta ang manlalaban na kakalabanin niya dahil may pangalan din siya sa underground fighting. Si Bone ay pumasok sa kanyang unang laban sa gabing iyon, ang kanyang kalaban ay walang anumang special kumpara sa kanya. At nang magsimula ang laban, tinapos niya ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng dalawang brutal na sipa. Napahanga niya ang lahat sa paligid at higit sa lahat, napahanga niya si Pinball na gustong magpatuloy sa pagtatrabaho kasama niya. Si Pinball ay magiging isang regular na promoter para kay Bone. Gusto ni Bone na makilala ang pangalan niya sa underground fighting arena sa lalong madaling panahon at gusto niyang makaharap sa labanan ng pinakamahusay sa kanila at iyon ay si Hammerman. Habang nasa sasakyan na sila, hindi mapigilan ni Bone ang pag-iisip tungkol kay Angela. Tinanong niya ang kanyang promoter tungkol sa babae. Gayunpaman, sinabi ni Pinball na huwag siyang lalapitan dahil hindi ito magandang ideya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Pinball na siya ay ikinasal sa isang tao, ngunit gusto siya ni James, kaya na-frame niya ang kanyang asawa para sa pagpatay na hindi niya ginawa at siya ay nasa bilangguan dahil doon. Pagkatapos ay nagsimulang manirahan si Angela kasama si James. Nabuntis siya ng dating asawa niya pero ayaw ni James sa bata kaya ipinamigay niya ito. Pagkatapos noon, nasira ang buhay niya dahil nagsimula siyang gumamit ng droga at hindi siya makakaalis kay James kahit na hindi niya ito gusto. Nang maglaon, makikita natin si James sa isang business meeting. Malalaman natin na si James ay isang ganap na halimaw. Hindi siya nag-aatubili na patayin ang sinumang nagpapagalit sa kanya. Sa panahon ng pagpupulong, pinatumba niya ang isang lalaki dahil lamang sa sinabi niya ang isang bagay na hindi angkop sa kanya. Samantala, nakilala ni Bone ang isang lalaki na nagngangalang Roberto na nakatira sa kanyang gusali at sila ay tumatambay sa labas at madalas na naglalaro ng chess. Napalapit din si Bone sa isang batang lalaki na nagngangalang Jared na inampon ni Tamara pagkatapos may padala sa bilangguan ang kanyang ama. Habang si Bone ay naninirahan sa bagong lugar, lumapit sa kanya si Pinballs at bumalik sila sa underground fighting arena. Sa gabi, nagpapatuloy si Bone upang talunin ng maraming mandirigma ngunit walang nakakatagal sa harap niya. Nalaman din nila na ang promoter na kalaban nila ay mandaraya.
At ngayong gabi, gumawa ng pangalan si Bone para sa kanyang sarili sa underground fighting scene, pinabagsak niya ang bawat manlalaban sa kanyang landas at kumikita ng libo-libo para sa kanyang sarili at kay Pinball. Si Bone ay naging isang sikat na manlalaban, araw-araw siyang nagsasanay sa kabila ng pagiging master sa kanyang mga ginagawa, lalo pang nagsusumikap ngayon dahil kailangan pa niyang talunin ang pinakamahusay. Isang gabi, nang bumalik siya sa kanyang bahay, nakita siya ni Tamara at napansin niya ang mga sugat sa kanyang mukha. Habang nililinis niya ang kanyang mga sugat, sinabi niya sa kanya na nag-aalala siya tungkol kay Jared na tila wala sa sarili. Nararamdaman ni Bone ang kawawang bata at kinabukasan, sinimulan niyang sanayin ang batang lalaki na maging isang martial artist. Sa ibang lugar, binangga ni James ang isang babae sa isang eskinita. Naroroon din si Roberto at nakita niyang pinatay nila ang kawawang babae. Nakuha na ni Bone ang laban na matagal na niyang ninanais. Sa pagsisimula ng laban, lahat ay nabigla nang makita na si Bone ay hindi kailanman magagapi dahil kahit na ang mas kinatatakutang manlalaban sa arena ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya at tinapos niya siya nang hindi nasasaktan. Nagulat si James sa mga pangyayari kaya ibinigay niya kay Pinball ang pera at inanyayahan siya at si Bone para sa hapunan. Nang puntahan nila siya, inalok ni James si Bone ng deal. Ang international underground fighting scene ay pinamamahalaan ng isang liga ng mga mayayamang makapangyarihang tao na kilala bilang consortium, ngunit pangunahin nila ang isang black market na nagbebenta ng armas na si Franklin McVeigh at gusto ni James na makipaglaban si Bone laban kay Pretty Boy Price, ang reigning champion. Hindi iniisip ni Bone ang deal dahil hindi niya ito gusto at hindi rin niya siya pinagkakatiwalaan, kaya sinabi na lang niya sa kanya na isasaalang-alang niya ang deal. Pagkatapos ay sinabihan ni James si Angela na akitin si Bone na tanggapin ang alok. Habang si Bone ay nag-iisa kasama ang isang babae sa isang silid, ipinahayag niya sa kanya na siya ay dating isang cellmate at malapit na kaibigan ni Danny. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang asawa ay pinatay ng isang gang sa utos ni James. Nadurog ang kanyang puso at nagdadalamhati si Angela matapos matanggap ang nakakabagbag damdaming balita. Gayunpaman, inaliw niya siya at sinabing palalayain niya siya mula kay James at tuturuan si James ng leksyon. Pagkatapos magtiwala ni Angela sa kanya, sinabi niya sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na pagkatapos umalis ni Danny, nanganak siya ng isang sanggol, ngunit ang sanggol ay wala sa kanyang pangangalaga at hindi niya alam kung nasaan ang kanyang anak. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Bone na alam niya kung nasaan ang kanyang anak at malapit na niya itong dalhin upang makita siya. Sinabi niya sa kanya na dapat na siyang tumigil sa pag-inom ng mga bawal na gamot dahil kung hindi niya gagawin iyon, mawawalan siya ng kustodiya sa kanyang anak. Tinalakay niya ang kanyang mga plano sa kanya at sinabi muli kay James na isinasaalang-alang niya ang kanyang alok ngunit hindi niya binibigyan ng huling sagot ang lalaki. Pagkatapos ay dinala niya si Angela sa isang drug rehab center, umaasang lalabas siya doon ng malinis. Kinabukasan, pinuntahan ni James ang high-profile mobster na si McVeigh at nag-alok sa kanya ng $5 milyong para makuha niya ang pag-aproba ng consortium at mag-schedule ng labanan sa pagitan ni Bone at Price. Noong gabing iyon, natuklasan ni Bone na si Roberto ay pinaslang sa harap ng kanyang apartment, binugbog siya ng mga tauhan ni James hanggang sa mamatay dahil nasaksihan niya ang isa sa mga pagpatay sa mga kamay ni James. Nadurog ang puso ni Bone dahil mabuting tao si Roberto at naging mabuting kaibigan ito sa kanya. Nagulat din si Tamara sa biglaang pagkamatay ng lalaki at nagsimulang magkaroon ng breakdown nang sinubukan ni Bone na pakalmahin siya. Samantala, si Pinball ay nasa isang club at lumitaw si Hammerman, inatake niya si Pinball at pinahirapan siya, hinihiling na sabihin niya sa kanya ang lokasyon ni Bone dahil gusto niyang maghiganti mula sa lalaki. Habang malapit ng patumbahin ni Hammerman si Pinball, lumitaw si Bone mula sa likuran at inatake si Hammerman. Tinanggihan din niya ang alok na lumaban para kay James. Dahil dito, inutusan ni James ang kanyang mga tulisan na tugisin si Bone at Pinball at inutusan din ang kanyang mga tauhan na pumunta sa rehab center at dalhin si Angela sa kanya. Gayunpaman, alam na ni Bone ang kanilang gagawin dahil tumanggi siyang lumaban para kay James at alam niyang susundan siya ni James at kikidnapin niya si Angela para akitin si Bone na lumapit sa kanya. Nang subukan puntahan ng mga tauhan ni James ang babae, dumating si Bone mula sa likuran nila at pinabagsak silang lahat. Naiinis na si James sa mga nangyayari kaya diretso niyang tinawagan si Bone para makipag-ayos sa kanya. Ipinadala niya ang kanyang eksaktong lokasyon sa lalaki at ipinadala din ang kanyang lokasyon sa pamamagitan ng telepono ng kanyang bodyguard. Hinayaan ni James na sundan siya ng dalawa sa mansyon ni McVeigh.
Nang sa wakas ay nakarating na sila, sinabi sa kanya ni James ang parehong bagay. Gusto niyang kalabanin ni Boone si Price at manalo ng malaking halaga. Nilinaw niya na kapag tumanggi siya, ipapapatay niya si Pinball, Jared, Angela, at si Tamara. Ito ay kapag ibinunyag ni Boone kung sino talaga siya. Sinabi niya kay James na siya ay malapit na kaibigan ni Danny at ipaghihiganti niya ang kanyang kamatayan. Sinabi rin niya sa kanya na palalayain niya si Angela at muling makakasama ang kanyang anak. Dahil dito, nawala sa sarili si James at sinimulang aminin ang lahat ng krimen na nagawa niya. Sa panahon ng pag-uusap, lihim na itinatala ni Boone ang paghahayag ni James na sinet up niya si Danny at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patumbahin siya habang nire-record niya ito sa telepono na ipinadala niya sa cellphone ni Pinball. Pagkatapos ay ipinadala ni Pinball ang video sa pulisya. Pagkatapos, hinarap ni Boone si Price, ngunit sa puntong malapit na niyang talunin siya, tinapik niya ang lupa at sumuko sa laban. Ang galit na si James ay kinuha ang kanyang katana at inatake si Boone, ngunit binigyan si Boone ng sandata ng bodyguard ni McVeigh at ngayon ay patas na sila. Inihagis ni Boone ang espada at sa halip ay ginamit ang lalagyan ng espada at pinabagsak si James gamit ito. Sa gitna nito, ginamit ni Boone ang sandata ni James upang gumawa ng sword slash, dahilan upang maputol ni James ang kanyang kamay. Pagkatapos, tumakbo siya bago dumating ang mga pulis sa mansyon upang arestuhin si James. Kinabukasan, muling nakasama ni Angela si Jared at si Tamara na nagbabanta na papaalisin si Boone dahil sa pakikitungo niya kay James at nag-alok sa kanya na manatili para sa kanya. Ngunit tumanggi siya at sinabing magdudulot lamang siya ng karagdagang gulo. Bago lumabas ng apartment, nag-iwan siya ng isang envelope na puno ng pera at hiniling sa kanya na tulungan si Angela kapag siya ay na-rehabilitate. Nagpaalam din siya kay Pinball na nagsasabing may trabaho pa siya na dapat asikasuhin. Nagtatapos ang pelikula habang naglalakad si Boone papunta sa kanyang susunod na pakikipagsapalaran. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.